Bukod sa malalakas na mga bagyo, isa sa mga epekto ng El Nino ay ang mas kakonti o madalang na pag-ulan. Apektado niya ng supply ng tubig sa ating mga tahanan, pati na rin po sa mga sakahan. At live mula sa TV5 Media Center, may Express Report si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ba ang update doon sa level ng tubig sa Angat Dam at yung posibleng mga epekto nga nitong kakakulangan ng tubig hindi lang sa mga residente kundi pati doon sa mga magsasaka? Alam mo, Ruth, umaasa ang Department of Agriculture na nagkaroon ng masaganang ani ang mga magsasaka nitong nakaraang second quarter. Pero parang ngayong third at fourth quarter, mukhang mahihirapang mangyari ulit yan dahil nga sa epekto ng El Nino. Ayon sa initial na datos na nakuha ng DA, ay maganda raw ang ani ng palay nitong second quarter. Maganda rin daw ang huli ng mga mangingisda at maganda rin ang output ng ibang mga pananim katulad ng mais. Dumami rin daw ang export ng mga high-value crops na napunta sa mga lugar kung saan may free trade agreement ang bansa katulad sa Japan, European Union, Canada at iba pa. Yun nga lang, mukhang mahirapan daw ang bansa ngayong third quarter at fourth quarter. At dahil ito sa inaasahang epekto ng El Nino. Ngayon pumasok na ang super bagyong Inday na magpapalakas sa habagat, umaasa ang DA na magdadala ito ng ulan na pupuno sa mga dam. Ngayong araw nga mas mababa pa sa critical level ang tubig sa Angat na nasa 157.07 meters na lang. Kaya noong Mayo pa lang ay sinuspende na ng National Water Resources Board ang pagbibigay ng alokasyon para sa irigasyon. Sabi naman ni Demesa, hindi lahat ay apektado ng El Nino kaya nakatuon din ang pansin ng DA sa mga lugar kung saan maaaring mapalakas ang agricultural output sa gitna ng El Nino. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Demesa. Sa mga areas na hindi maapektuhan, we want to maximize our potential for yield doon. And then doon naman sa maapektuhan, ano yung pwede natin gawin na mitigating measures? Kailangan linisin yung mga canals, kailangan magpalabas ka doon ng mga shallow tube wells, solar irrigation. And lastly, kapag talagang last recourse natin yung cloud seeding. Pag talagang kulang na kulang yung tubig. Ruth, sinabi rin ng DA na meron na ngayong National Task Force on El Nino at ito yung gumagawa ng mga pulisya para hindi natin sana masyadong maramdaman ang epekto ng El Nino. Pero gumagawa na rin daw ng paraan ng Department of Agriculture at isa na nga dito ay yung paggawa ng mga solar-powered water pumps kung saan kukuha ng tubig sa ilalim ng lupa at dadalhin itong tubig na ito sa mga sakahan para sila makapagtanim dahil may irigasyon na sila. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.